Dumako po tayo dito sa Senado. Tingnan niyo ho ito, mga boss. Nako po. Nakikita niyo ho yan? Yung balita po ng News 5, mga bossing. Tatlong senador iniimbestigahan sa umano'y pagtanggap ng donasyon mula sa kontraktor. Meron ho akong dalawang nabalitaan. Una nga, si Chis Escudero, mga bossing. Si Chis Escudero ay tumanggap, no? Una, balita lang po ng balita lang ng Rappler. Kaya lang po, hindi na kayang itanggi ni Chis Escudero at talagang nabukayo, no? Kaya inamin ni Chis Escudero na lang. 30 million ang donasyon na natanggap ni Chis Escudero galing po doon sa kaibigan niya daw na taga Sorsogon ho. Kung matatandaan ho natin, mga bossing, ang Sorsogon, no? Ang Sorsogon ay pangalawa doon sa bayan na may insertion. Sa insertion ni Chis. Una, nangunguna, yung bayan nung kaibigan niya, yung matalik niyang kaibigan ngayon diyan sa Senado, si Joel Villanueva, ang Bulacan po. Pero ano sabi ni Senator Ping Lacson? Nako, notorious ang Bulacan doon sa mga ghost project ho, mga kababayan. Sabi ni Mila Marquez, Boy Kilay, Keso, Boy Dila at si Bongo. Yun na nga. Una kay Cheese, 30 milyones ang idinonate. No? Pangalawa, kay Joel Villanueva. At ang sinasabi may pagyayabang pa ho si Joel Villanueva, mga kababayan. Ang sinasabi niya, hinarap niya pa yung kausap niya. Boss, ni isang beses ba lumapit ako sa iyo at sinabi ko ba na magaling ako dito, magaling ako sa ganyan, kaya dapat pagbigyan mo ako? Nag-lobby ba ako sa iyo? Sabi naman nung kausap niya, hindi daw. No? Pero mamukat-mukat mo, may lumabas na mga balita po, yung kapatid ni Joel Villanueva, mga kababayan, yung kapatid. Kaya nga sabi ko doon sa vlog natin na ngayon, posible, maaari na hindi ikaw ang kausap. Pero baka meron kang inutusan or baka merong malapit sa iyo na yun ang nakikipag-usap. Di ba? Hugas kamay na gamit tubig kanal. Sumunod si Joel Villanueva. 20 milyones naman po ang idinonate sa kanya, mga kababayan. Contractor din po ng gobyerno. Sabi, bawal na bawal yan eh. Bawal na bawal. Kasi nga ho, mga kababayan, posible na magkaroon ng bias at posible na magkaroon ng pagpanig doon sa mga nag-donate sa kanila ng pera. Di ba? Sabi ni June Ortiz, tumanggap din 20 milyon si Boy Dila. Kaya ho ito yung sinasabi ng News 5, tatlong senador iniimbestigahan sa umano'y pagtanggap ng donasyon mula sa kontraktor. Tingin ko ho, mga bossing, yung dalawa, si Bongo at si Chis Escudero. Si Chis Escudero at si Boy Dila. Hindi ko lang alam kung bakit si Bongo. Meron na din bang nagdonasyon kay Bongo? Ang alam ko lang, no, nakita na silip na isa doon sa mga kontraktor, it's kapatid sa labas ni Bongo at tatay ni Bongo. Yun yung nakikita kong balita tungkol ho doon. Si Boy Dila at Boy Tesda, nagmamalinis na inosente. Banal kasi, banal na aso. Hindi, dati ho, mga bossing, yung kay Boy Dila, humahanga pa din ako niyan. Sabi ko dati, ito, matinong senador ito. Pero nang nakita ko kung paano nila barabarahin at kung paano nila bastusin para lang po ma-block yung pinagsasasabi ni Senadora Risa Ontiveros na may katwiran naman po dahil ang ipinunta po nila doon, mga kababayan, ay upang manumpa para maging impeachment court. Pero yung padila-dila ni Villanueva, sabi ko, nawalan ako ng gana. Ano pala din to? Boy, praise the Lord. Pero banal na aso, santong kabayo. Di ba? Ngayon, ang daming nabubuko sa kanila. Sabi ni Jeka, si Mark Villar, hawak DPWH. Bakit di sinama? Kaya, sino boss ang nag-iimbestiga?
Ito naman daw yung kay Bongo, yung CLTG at Alprego. Builders ng pamilya ni Bong Guo. Alice Guo ba yan? Ayan. No? Hindi, tsaka naibalita na sa ibang mga media yan. Kaya siguro hindi na dapat siguro nila itinatago. No? Kaya lang, mga bossing, ang problema natin daw is may loophole. May loophole yung kinakaharap nila. Na like example, yung kay Chis Escudero, Lubiano, tapos yung korporasyon ni Lubiano. Hanggat hindi daw po yung korporasyon mismo ang sinasabi na nagbigay, ay lulusot po mga kababayan, hindi magiging bawal. Pag sinabi lang nila Chis Escudero, nako, galing yan dito, personal kay Lubiano at hindi galing doon sa korporasyon, lusot na daw po sila nun. Biruin mo, no? Daming butas. No? Wala hong pinagkaiba yan, mga kababayan, doon sa impeachment. Doon sa impeachment is, ang tanong sa impeachment, nagnakaw ba ang vice-presidente, no? Nagbanta ba sa buhay ng presidente ang vice-presidente? Ang kasagutan nila is, ayun, hindi daw pwedeng matuloy yung impeachment kasi may impeachment ban na 1 year. Teknikalidad, dumali. Kaya itong mga DDS, mga kababayan, wala. Hirap na hirap. Malungkot. Nagse-celebrate pero hilaw nga daw yung selebrasyon. Dahil hindi nga naman napatunayan na hindi nagnakaw ang vice-presidente. Kumbaga, nakaano lang yun, nakahang lang yun. Nandiyan pa din sa isipan ng mamamayang Pilipino yun dahil ang alam natin, dinali nila sa teknikalidad kaya hindi natuloy. Hindi po dahil napatunayan nila na hindi magnanakaw ang vice-presidente. Same lang din ho yan, mga bossing. No? May mga loophole at yun po yung mga sinasamantala ng mga malalaking tao. Tato, X7K, may notice of disqualification from Ombudsman si Joel Villanueva noong 2016 pa regarding PDAP. No, kung totoo yan, naku, tatakaw sa pera. Grabe. Sabi ni PBBM, 3 years, backward lang ang iimbestigahan nila. Grabe, ano? 3 senador. Meron pa ba tayong ibang naiisip dyan? Ako, wala na ho akong ibang naiisip dyan. Kung di po si Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. At yung iba, yung isa nga, sinasabi ninyo na Christopher Lawrence, tapos yung T, ano yung T? Tapos go. CLTG. Christopher Lawrence T. Go. Ayan, i-komento nyo na lang po kung ano yung T, mga kababayan. Ngayon, saan na ba tayo? Puntahan natin ito, mga bossing, yung isa pang topic ho natin. Alisin na natin yan.